Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, tampok po sa ating ebanghelyo ang pagtawag ni Jesus kay Simon bilang Pedro, ang bato. Pinili si Pedro para maging pundasyon ng simbahan. Idalangin nating lumago ang ating pananalig kay Jesus. Isama rin natin sa ating mga panalangin ng buong simbahan, ang Santo Papa at lahat ng kaparian. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala, at buong kababaang loob po tayong humiling ng pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mo ang iyong mga utos sa aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, hisab ng katiwalas sa palasyo, aalisin kita sa iyong katungkulan at palalayasin sa iyong kinalalagyan. Tatawagin ko sa araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim na anak ni Hilcias. Siya ang pasusutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging pinakaama ng Jerusalem at ng Huda. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng bahay ni David. Ang kanyang buksay, walang makapagsasara at walang makapagbubukas ng ipinilid niya. Itatayo ko siya parang haligi ng tulda. Itatayo ko ng matibay sa isang matatag na lugar. At siya'y magiging marangal na luklukan para sa sambayanan ng kanyang ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat, sa harap ng mga anghel, pupuriin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupuriin kita roon, pupuriin ang iyong ngalan. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikaw ay tunay na dakila. Pati iyong kautusan, nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Dakila man ang poong Diyos, mahal din niya ang mahirap. Kumublimay, kita niya yaong hambog at pasikat. Dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Pag-ibig mo'y di kukupas, gawain mo'y magaganap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan at kaalaman ng Diyos. Hindi malirip ang kanyang mga panukala at pamamaraan, gaya ng nasusulat. Sapagkat sino ang nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? O sino ang naging tagapayo niya? Sino ang nakapagkaloob ng anuman sa Diyos para siya na may gantimpalaan? Sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan niya at sa Kanya ang lahat ng bagay.
sa kanyang karangalan, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyong dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsabi pang si Jeremias kayo, o isa sa mga propeta. Kayo naman, anong sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking simbahan, at hindi ka makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Ang mahigpit niyang tinagubilyanan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-21 linggo sa karaniwang panahon. At sa atin pong ebanghelyo at mga pagbasang napakinggan para sa araw na ito, tila pinapaalala sa atin ng Diyos na ang bawat isa sa atin ay kapiling ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay kasama natin ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, alam natin na tayo ay mga tagasunod ni Jesus. At bilang mga tagasunod ni Jesus, tila hinahamon tayo lagi na makilala si Jesus sa ating buhay. Tila makilala ang Diyos sa ating buhay. Minsan po may lumapit sa aking isang matanda at ang sabi niya sa akin, alam mo Father, 10 taon na po akong hindi nagsisimba. 10 taon na po akong hindi nagdarasal. 10 taon na din po akong hindi pumapasok sa simbahan. Sabi ko sa kanya, bakit naman?
Ang sagot niya sa akin, kasi Father, makasalanan ako eh. Nahihiya ako sa Diyos. Hihingi nga ako ng kapatawaran. Alam ko naman, uulit-ulitin ko pa din yung aking pagkakasala. Nahihiya po ako. Wala akong mukhang may haharap sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan, tayong mga Katoliko, may ganyan tayong pakiramdam. Kaya nga sabi ho sa isang pag-aaral, na halos taon-taon, baka nababawasan na ng 1% ang mga Katoliko sa Pilipinas. Tila punong-puno ang simbahan tuwing araw ng linggo. Sa lahat ng parokyang pupuntahan natin, marahil puno ang simbahan. Pero sabi nila, ang mga nagsisimba lamang daw po ay halos 10% lamang ng mga Katoliko. Ano pong nangyari doon sa 90%? Baka yung 90%, yan po yung tinatawag nating mga KBL. Alam niyo po ba yung mga KBL? Pupunta lamang sa simbahan kapag binyag. Pupunta lamang sa simbahan kapag kasal. Pupunta lamang sa simbahan kapag libing. Pero mga kapatid, kung tayong lahat ay inaanyayahan ng Diyos sa Kanyang kaharian, ang bawat isa sa atin ay titatanggapin ng Diyos ano paman ang ating nakaraan. Sa ating ibanghelyong napakinggan natin ang kwento ni Pedro na kung saan tinanong sila ni Jesus, sino ako ayon sa inyo? At ano ang sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At anong sabi sa kanya ni Jesus? Mapalad ka, Simon anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Sino ba si Pedro? Isang simpleng mangingisda. Isang simpleng tao. Sabi nila patungkol kay Pedro, hindi mataas ang kanyang pinag-aralan, pero pinagkatiwalaan siya ng Diyos. Bakit kaya? Dahil ang Diyos ay may nakitang kagandahan sa kanyang puso. Ang Diyos may nakitang kabutihan sa kanyang puso. At yun marahil ang unang hamon sa atin sa araw na ito, na kahit ang pangit ng tingin ng mga tao sa paligid natin, tandaan natin, ang Diyos nakikita ang kabutihan sa ating mga puso. Ang Diyos nakikita ang kagandahan sa ating mga puso. Nakikita ng Diyos na meron kang kabutihan. Nakikita ng Diyos na meron kang kagandahan. Kaya mga kapatid, kung ganun na lamang ang pagtingin sa atin ng Diyos, paano dapat nating gampanan yung ating tungkulin na ito? Simple lamang po. Dapat kilalanin din natin ang Diyos sa ating buhay. At paano natin dapat kilalanin ng Diyos? Palalimin natin ang ating ugnayan sa Kanya. Palalimin natin ang ating relasyon sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang kabutihan sa ating mga puso. At malalaman lang natin yung sarili nating kabutihan kung tayo ay mayroong malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. At paano ho natin papalalim ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos? Kung malalim din ang ating buhay panalangin. Kung malalim din ang ating buhay panalangin.
Saan ba natin mas nakikilala ang Diyos? Sa ating pakikipag-usap sa Kanya, sa ating pagdadasal sa Kanya, sa ating pakikipagrelasyon sa Kanya. Sabi ho nila, makikilala daw po natin ang isang tao sa ating pagsasama, sa haba ng ating pagsasama. Meron ho bang mag-asawa dito? Lahat po kayo single? Walang mag-asawa dito? Nahihiya ho ba kayo? Sino pong mga mag-asawa? Sabi ho kasi nila, ang mga mag-asawa daw po sa haba ng panahon, nagiging magkamuka. Payag po ba kayo? Parang ayaw nung iba. Parang hindi tanggap ng iba. Kasi po minsan, meron ho akong kinasal at sila po ay 50 taon nang nagsasama. At ang tanong ko sa kanila, anong sekreto kung bakit humaba ho yung relasyon nila? Sabi nila sa akin, Father, wala naman talagang sekreto. Pinatatag lang namin yung pundasyon ng aming pagmamahal. Pinatatag lang namin yung pundasyon ng pag-ibig namin sa isa't isa. Kaya nga, Father, minsan nagtataka po ako kung bakit minsan ang pustiso ko, pustiso na rin ang asawa ko. Yung toothbrush ko, toothbrush na rin ang asawa ko. Hindi ko alam minsan, Father, kung bakit nagiging magkamukha na ho kami. Baka po talaga sa haba ng panahon ng pagsasama. Mga kapatid, baka ganyan din ang relasyon natin sa Diyos. Makikilala natin ng tunay ang Diyos. Makikilala natin ng tunay si Jesus kung lagi natin siyang kapiling. Kung lagi tayong nakikipag-ugnayan sa Kanya. Baka kasi pumupunta lang tayo sa simbahan kapag may kailangan lang tayo. Baka nagdarasal lang tayo kapag naiipit tayo sa problema. Baka lumalapit lang tayo sa Panginoon sa mga panahong nagigipit tayo sa ating buhay. Pero hindi ganun ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa bawat minuto, sa bawat oras na meron tayo, sikapin natin siyang makilala. Dahil oras na makilala natin ang Panginoon, yan din ang mga pagkakataon na nakikita din natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Oras na lumalalim ang ating ugnayan sa Diyos, yan din ang mga pagkakataon na napagtatanto natin sa ating buhay na mabuti ang Diyos sa atin. At panghuli, hayaan natin ng Diyos, hayaan natin ng mahal na pong Jesus Nazareno na maging Diyos ng ating buhay. Hayaan natin si Jesus na maging Diyos ng ating buhay. Bakit? Minsan aminin natin o hindi, meron tayong mga Diyos na sinusunod. At sino ang Diyos na madalas nating sundin? Yung ating sarili. Dahil minsan gusto natin magpaka-Diyos. Gusto natin lahat ng gusto natin, makukuha natin. Kahit hindi sa magandang paraan, makuha ko lang ang gusto ko. Kahit ano gagawin ko. Pumatay man ako, magnakaw man ako, manloko man ako ng kapwa, makuha ko lang ang gusto ko. Dahil ang nagiging Diyos, ang sarili. Pero kung hahayaan natin ng Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno, na maging Diyos ng ating buhay, kailanman tayo ay tatahak sa tamang landas. Bakit naliligaw ang karamihan? Dahil mas nauunang sundin ang sarili kesa sa kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, tingnan natin yung ating buhay. Tingnan natin yung ating mga sarili. Sino nga ba talaga
ang Diyos ng ating buhay? Ang Diyos Ama ba o ang ating sarili? Ang mahal na pong Jesus Nazareno o ang mga Diyos-Diyosan sa paligid natin? Dahil tandaan natin, lahat ng pinlano ng Diyos para sa atin, yun ang pinakamaganda para sa atin. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Diyos na kahit anumang pagkakamali natin, kahit anumang pagkukulang natin, kahit anumang kahinaan natin, meron siyang nakikitang mabuti sa iyo. At paano natin mapagtatanto ang bagay na ito? Kung hahayaan natin na ang Diyos ang mamutawi sa ating buhay. Paano? Bigyan natin siya ng oras at panahon na makilala ng husto. Upang ang mukha natin, ang buhay natin ay maging kagaya ni Jesus. At kung ang buhay natin ay nagiging kagaya na ng buhay ni Jesus, hayaan natin na ang buhay natin, siya ang ating maging tunay na Diyos. Mga kapatid, nung nagsisimula po nung early 2000 po, meron pong abbreviation na sumikat. Ito po yung WWJD. At ano pong ibig sabihin ng WWJD? What would Jesus do? Hahayaan natin na sa bawat desisyon, sa bawat pagkilos natin, ilagay natin si Jesus. At kung nandoon sa lugar natin si Jesus, ano kaya ang gagawin ni Jesus? WWJD. What would Jesus do? At yan marahil ang hamon sa atin. Kung nasa puso natin si Jesus, sa bawat pagdesisyon natin, sa bawat pagkilos at paggawa natin, ano kaya ang gagawin ni Jesus? Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon, ikaw ay mabuti. At kung ikaw ay mabuti, mas malalaman mo ang kabutihan ng Diyos sa pagkilala sa Kanya. At sa pagkilala sa Kanya, nagiging kawangis tayo ni Jesus. Mga kapatid, mabuti ang Diyos sa atin. At kung mabuti ang Diyos sa atin, kilalanin natin siya ng husto. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, inihabili ni Jesus ang susi ng kaharian kay Pedro upang manatili ang mga alagad sa pag-ibig at pagkakaisa. Dumulog tayo sa Ama upang patuloy niyang gabayan ang kanyang simbahan. Ang ating pong panalangin, Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Patuloy nawang maging gabay ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono na humalili kay Pedro
at sa mga apostol na sambayanang Kristiyano sa pamamagitan ng pagtuturo at pagsasabuhay ng tamang aral at moralidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan si Kristo sa kanyang pagsisikap na labanan at iwaksi ang kapangyarihan dulot ng kamatayan at kasamaan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Maisabuhay at maipahayag nawa ng mga guro, mga katikista at mga mag-aaral ang mabuting balita at tanggapin si Kristo bilang batong saligan at haligi ng kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Makatagpo nawa ng bagong sigla ang mga nawawalan ng pag-asa, mga lubos na nangangailangan, at mga may sakit sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Gayon din sa kalinga mula sa mga mabubuting tao. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Magningning nawa nang walang maliw ang liwanag na hatid ng muling pagkabuhay ni Kristo sa mga kapatid naming yumao at naghihintay sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming tapat, dinggin mo kami. Ama, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa pamamagitan ni San Pedro at ng kaniyang mga kahalili. Igawad mo ang mga biyayang kailangan namin upang lumago kami sa isang pananampalatayang itinuro't iniwan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawan dugo ng iyong Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkup, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayo'y pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
pag-ibig ni Jesus para sa atin. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawang dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Sa piging na ito, ating pagsaluhan ang katawang dugo ni Jesucristo. Siya'y ating lakas at tanggulan, Panginoon Diyos nating lahat. Announcement. Pinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahe ng Poong Nazareno ay pansamantala munang nakasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagay ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin po naman ang pahalik sa imahe ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street ang pasukan o ang daanan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming bigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan
Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.